Mukhang ayaw talaga magpa-trade ni D'Angelo paalis ng Lakers dahil sa first half versus Hornets meron agad siyang 22 points, samantalang si LeBron naman 17 points, lamang din ang 16 no ng Lakers kontra Hornets. Kinalampag pa ni LeBron kanina ang board, 3 dunks agad ang ginawa niya sa first half. Sa last 3 games naman ng Lakers, hindi ganun kaganda nilaro ni D'Lo base sa stats. Yung versus Boston niya, meron siyang 16 points at 14 assists, pero 27% at 20% siya mula sa field. Si Anthony Davis naman nasa 12 points at 5 rebounds na may kasamang 8 assists at 2 blocks. Sa Hornets naman, si LaMelo Ball wala sa game, pero si Miles Bridges meron agad 21 points sa first half pa lang. Si Kyle Lowry hindi naglaro since na trade dito sa Hornets kasi nga gusto ulit siyang i-trade, pero yung mga teams interesado mako si Lowry kung buyout. Ang dalawang teams doon ay Sixers at Lakers. Yung Philadelphia na hometown ni Lowry namumuro sa kanya since andun din ang dati niyang coach. Baka mabulungan din si Lowry ng ibang players kung maglaro siya. Sa third quarter naman, sinubukang habulin ng Hornets yung lamang nitong Lakers. Naka 12 points sa third si Bridges na meron siyang total na 33 points. Sa LA naman, naka 3 points lang si D'Lo na may total siyang 25 points. Lamang pa rin nun ang Lakers ng 14 papasok ng fourth, 100-86. Sa fourth quarter naman, nagkaroon ng 32-24 run ng Hornets, pero nakuha pa rin ng Lakers ang panalo, 124-118. Ito ulit ang una since December na meron 3-game winning streak ang Lakers. Si D'Angelo meron 28 points, 4 rebounds, 6 assists, 1 steal at 5 3-point shot. Si Anthony Davis naman triple-double, 26 points, 15 rebounds at 11 assists. Si LeBron nakapagtala ng 26 points. So ito naman yung nakita kong dahilan at nakikita rin naman ng mga analyst. Mayroong gumawa ng content nito kung bakit gustong i-trade ng Lakers si D'Angelo at sinasabi din ng ibang analyst yun kahit nakakascore siya ng mataas. Lamang si Austin Reeves talaga kumpara kay D'Lo. Mas pipiliin mo talagang i-retain si Reeves kumpara sa kanya kahit sabihin pang maganda yung nilalaro niya, umi-score ng mataas. Madali mo kasi makikita na i-score ang player o gagawa ng play habang nasa offense. Sa reason na to kung bakit din tinrade agad siya ng Minnesota dati papuntang Lakers at naging problema naman sa Lakers pagdating ng playoffs. Kahit hindi siya nakakascore, na double whammy sila doon. Ito kasi yung defense ni D'Lo, hindi lang yung basta defense na makaka-steal ka or makaka-block. Hindi siya basta gagalaw kapag malayo sa kanya yung offensive player or yung offensive player na may hawak ng bola. Kaya kalimitan maiiwan siya. Yung isa pa doon, yung Hornets kanina, hindi na kinuha ni D'Lo yung contested shot or hindi niya na hinabol yung player nung nasa shooting position na siya. Kaya sinabi ko kanina, hindi maganda yung stats ni D'Angelo yung versus Boston. Kahit meron pa siyang 16 points at 14 assists, mababa yung percentage niya, pero kitang-kita yung defensive lapses niya. Nakapasok sa loob ng lane ito si Derrick White. Nagkaroon na kasi ng laps sa depensa sa unahan, pero sa gilid kasi pwedeng habulin yun ni D'Angelo dahil malapit siya sa restricted area. May chance yun na makakuha ng charging foul si D'Angelo. Mabilis kasi siya makakapunta sa restricted area para makapag-setup ng defense. Andun din naman si Taurean Prince, pero mas nakita kasi ni D'Angelo yung flow ng play ni Derrick White. Pwedeng sabihin kaya hindi hinabol ni D'Lo, pwede kasi ipasa ni Derrick White yung bola papunta dito nga kay Holiday. Pero mas malapit kasi si D'Lo talaga dun sa paint at papasok na rin naman si Derrick White. Kaya masyadong malaking risk kung ipapasa niya pa palabas yung bola. Kapag si Austin Reeves, i-contest niya pa yung tira kahit alam niyang malabo niyang abutin yon. Kung mapapansin mo pa si D'Lo, nasa defense siya pero lagi siyang nakatingin kung sinong titira at aalis na siya sa defensive posture. At kung makikita mo pa yung ibang player, naka-defensive posture pa rin kahit tumira na yung ibang player dahil alam nila na posibleng sumabla yung tira at pwedeng makakuha ng rebound kung aalis agad sila sa depensa. Yung versus Atlanta Hawks, malapit na siya sa restricted area, tumigil siya bigla, hindi niya tinuloy. Kasi kung makapasok siya doon at makapag-setup ang defensive posture, posible siya makakuha ng charging foul. Yun nga lang, tatamaan talaga siya ng player. May career average si D'Angelo na 1 steal per game. Defensive rating niya 118. Siya yung pinakamababa sa steal at deflection rate sa 8 players na naglalaro sa Lakers. Mas mataas pa sa kanya si Jackson Hayes, Taurean Prince, Jalen Hood-Schifino, Cam Reddish at kahit si Austin Reeves.